Yung title po ng ating pag-aaralan natin itong October 10, 2025 sa prayer meeting po natin is Take Up Your Cross and Follow Lord Jesus Christ, no? And good evening ulit through Vine Baptist Church, no? So dito po, pag sinabing take up your cross and follow the Lord Jesus Christ, ito po ay pinag-aralan na natin dati. Pero maganda pong reminder lang po ito sa atin para malaman natin ano ba talaga ibig sabihin na kinakarga natin yung sarili nating mga krus. Ano ba ibig sabihin ng pagsunod kay Hesus Kristo? Okay? So dito po, we'll base this on here. Yung ibang mga verses hindi ko na po nailagay dito sa ating sa ating outline kasi madali lang naman tandaan eh. Nakikita naman natin dito. Nakalagay dyan sa mga yan, sa ating mga verses na nakapalibot dito sa ating church building, no? Unang-una po dito is forget yourself. Kung gusto nyo pong kargahin nyo inyong sariling krus at sumunod kay Kristo, unang-una natin gagawin is forget yourself. Ang ibig sabihin ng forget is kalimutan. So, kalimutan mo na yung iyong sarili. Okay? Sa verse 34, mayroong part dyan, sabi sa verse 34, let him deny himself and take up his cross. Ibig sabihin ng deny, ano ibig sabihin ng deny? Pag ikaw pinapaamin ka deny. Ibig sabihin naman ng deny dito, ibig sabihin is, wag mo nang tignan ang iyong sarili. Wag mong pagbigyan ang iyong sarili. Okay? So, dapat wag mong pagbigyan ang iyong sarili. Yung mga kagustuhan mo, hindi yun ang dapat mong pagbigyan. Okay? Kagustuhan na yan, na hindi mga pangangailangan, kagustuhan. At kargahin ang sariling cross. Kasi po sa pagsunod ni Kristo, dapat po, hindi yung ating sarili yung ating sinusunod. Okay? Marami tayong kagustuhan, yung ating katawan, yung ating sarili, maraming kagustuhan. Either nahahawa tayo dahil sa kamunduhan, nahahawa tayo dahil nakikita ng ating mata, naririnig natin, di ba? At minsan yung kagustuhan natin kasi mayabang tayo. Gusto natin sikat tayo nangunguna sa mga bagay na yon, di ba? Minsan naman yung comfort natin, yung ibig sabihin ng comfort, yung kaginhawaan natin, kahit maginhawa sa atin, pero nakakasakit naman para sa iba. Wala tayong pakialam sa iba, ganon. At sabi dito, dapat i-deny natin yung sarili natin. Lahat. Pastor, bati pagkain? Sige, pagkati pagkain, sabihin natin, i-deny natin. Mamaya, kailangan natin kumain. Mamaya, pag-uusapan natin, paano tayo dapat kumain. At alam niyo na yung ibig ko sabihin dito, paano dapat tayo kumain. Hindi tayo kakain para sa sarili lamang. Okay? So, sabi dito, and take up his cross. Di ba nasabi ko sa inyo, dahil sinabi rin ng Panginoon, na naobserbahan din po natin, habang tayo ay sumusunod sa Diyos, di ba? Mawiwirduhan yung ibang tao sa atin. Kasi iba yung ginagawa natin sa kanila. May maraming mga bagay sigurado na, bakit ikaw ay kakaiba? Siguro yung mga pananamit nyo, bakit ganyan ka na magdamit? Kapag talagang faithful kayo sa Panginoon lagi-lagi, bakit ganyan ka na magdamit? Yung mga babae, dati naman nagdadamit ka, nag-shorts ka lang lagi Ba't ngayon nakafalda ka palagi? O kaya nakabistida ka. O yung pambahay mo nakafalda lagi, laging lagpas tuhod. Babae ka na. Naalala ko si Ate Emma nung buhay pa siya Kasi lagi siyang, di ba, medyo malapad yung balikat ni Ate Emma Tapos nagdamit babae, babae ka pala. Nagugulat sila, nakabestida, nakapalda. Diba? Ibang tao na wiwirduhan. Tapos yung pananalita mo, kung dati kang murador, diba? Ngayon, hindi ka na nagmumura. Tapos maraming gawain na uso sa yung mundo ngayon, pero bawal sa Biblia, at ayaw mo nang gawin. Habang mas lumalalim yung pananampalataya at relasyon mo na maganda sa Panginoon, mas nawiwirduhan sila sa'yo. Minsan maaasar ka na, kakawawain ka, 'di ba? Sana hindi mangyari sa atin o ni isa sa inyo na dahil sa Panginoon ikaw ay talagang sasaktan na physical, 'di ba? Alam ko emotional na sasaktan na kayo pero wag na sana umabot hanggang physical. 'Di ba? So kakargahin natin yung krus na 'yon habang tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, habang lumalalim at mas gumaganda yung relasyon natin kay Panginoong Hesus Kristo. Amen? Amen. So, ganun yun. I-deny mo yung sarili mo. Hindi siya pabira. Gusto ko ito kasi uso sa mundo to.
Pero sabi mo, hindi pwede yan. Ayaw ng Panginoon ko yan. Di ba? Tapos ito, nararanasan nyo na siguro to. Kung talaga sinasabi nyo, ay, tara, gawin natin to. Pero sabi mo, ay, ayaw ng Panginoon ko yan, hindi ko pwedeng gawin yan. Siguro pag Sundays, ay, pumunta kayo dito, gawa kayo ng mga project nyo. Sa trabaho man, o sa eskwelahan, may project kayo. Ay, hindi pwede. Kasi gusto ng Panginoon ko, nasa church ako. Hindi si pastor Panginoon sa Kristo Ako lang po ay pangalaga. Kasi yun po yung kagustuhan ng Panginoon. Pinapaalala ko lang po sa inyo. Ako rin po ay sumusunod sa ating Panginoon dahil hindi ko rin pang sarili itong mga bagay na ito. Okay? So, dinadeny natin yung ating sarili sa mga bagay na gusto natin. Okay? Sabi ko nga, pati pagkain, dapat hindi tayo kakain para sa sarili lang natin Diba? Alam nyo na yun, iba na lagi nakikinig sa salita ng Diyos. Sa verse 35, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel. Sabi, kung sino man ang talagang yung kanilang buhay ay talagang isa sa walang bahala nila para sa akin at para sa ebanghelyo. Sinasabi ng Panginoon, yung buhay nila, i-give up nila. Yung buhay nila, sabi nila, papakawalan nila. Bakit? Dahil yung buhay nila, ibibigay para kay Hesus Kristo. Sabi, para sa akin, sino nagsasalita dito? Si Hesus Kristo, hindi si pastor Ibibigay para sa akin at para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Diba? Na magandang balita. So, forget yourself. Ibig sabihin, dapat, sinasabi dito ng Panginoon, dapat kalimutan na ating sarili at bigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Sa inyo ba, ito, lagi, kaya sabi ko, reminder lang sa atin ito Talaga bang yung buhay nyo, yung karapatan nyo para sa sarili nyo, give up nyo na? O pinakawalan nyo na at binigay nyo na sa Panginoon? Diba? Ganun ba yung ating ugali oras-oras na alala ba natin to? Diba? Para sa Panginoon ba yan? Yung buhay ko? Kasi siya na yung Panginoon natin Naalala nyo, pag Panginoon natin siya, ibig sabihin, binigyan natin lahat-lahat para sa Panginoon buong buhay natin. Amen? Ano sabi ko? Amen. Nakikinig Ikaw din, di ba? Kasi pag yan ang ginawa natin, mamaya bibigyan natin kung ano yung benepisyo nito. At ang sinabi pa dito, yung ebanghelyo. Wala tayong kawala. Lahat ba tayo binabanggit natin sa ibang tao? Dapat lagi natin binabanggit sa ibang tao yung ebanghelyo. Naipapaalam ba natin sa tao yung tungkol sa ebanghelyo? Ano ba yung ebanghelyo? Na si Kristo na po ang namatay para sa mga kasalanan ng tao, inilibing at nabuhay na magmuli. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi maglalaho o hindi mapupunta doon sa ikalawang kamatayan. Pag nakita natin sa Revelation chapter 20, ito ay pupuntang impyerno. Ngunit kapag sila po ay nanampalataya na si Kristo ang kanilang Panginoon, na katulad dito sinasabi na talaga ibinigay na nila yung buong buhay nila, wala na silang karapatan kundi si Jesus mismo ang may karapatan sa kanila rin. 'Di ba? Pati hiningi nila ang pagmamay-ari nito ay si Kristo, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ba natin sa kanila 'yon? Ano ba yung kahalagahan ng pagkabuhay na magmuli ni Kristo? Kasi siya ay tunay na anak ng Diyos, siya ay Diyos. Kaisa siya ng Diyos Ama, Diyos banal na Espiritu. At naligtas tayo sa kasalanan dahil sa kanyang kamatayan. Yung bawat mananampalataya. So dito, kinalimutan na natin sarili nating ambisyon. Anong ambisyon natin? Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing wag na kayo mag-aral. 'Di ba? Hindi ko sinasabi pong ganun. Pero kalimutan mo muna 'yung sarili mong ambisyon. Siguro yung iba sa inyo gustong maging doktor, gusto maging piloto, gusto maging sundalo, gusto maging pulis, gusto maging abogado, 'di ba? Engineer, arkitekto, scientist, teacher. Maganda. Pero bitawan mo muna ang ambisyon mo na yan. Sa ngayon, bitawan mo ang ambisyon na yan. Kaya mo bitawan para kay Kristo? Diba? Forget your own selfish goals.
Sa araw-araw gusto natin magkaroon ng ganito. Gusto ko yumaman. Sino ba dito hindi gusto yumaman? Lahat naman siguro tayo gusto magkaroon ng kaginhawaan sa buhay. Kaya gusto natin magkapera. 'Di ba? Pero pag selfish yan, bitawan mo na. Yung selfish ambitions mo, pag para sa sarili mo lang yan, bitawan mo na. Kasi para sa sarili mo lang yan. 'Di ba? Tandaan mo, sinabi dito, kung sino man ang talagang gustong bitawan ang kanyang sariling buhay para kay Kristo at para sa Ebanghelyo. Sabing ganun. Kung para sa sarili mo lang yan, bitawan mo na. Hindi na maganda yan. So, forget getting achievements for your own glory. Pag ikaw talaga nagpupursige, kunwari ikaw po ay atleta, diba? Minsan ganito yung ibang atleta, kunyari nasa team kayo, nagvo-volleyball siguro yung kababaihan karamihan dito. Si Raisa, nagvo-volleyball ka rin, Raisa? Hindi. Nagvo-volleyball ka rin. O kaya meron kayong mga gustong maabot. Ito sa mga sportsman to eh. Lalo sa team play. Kasi pag nagbo-basketball, yung iba na talagang gustong manalo ng gold champion, minsan nagiging toxic sa kakampi. Di ba? Sa basketball, nagiging dupang, ay madami sa bola, pagkamali yung kakampi, sisigaw-sigawan, maninisi, etc. etc. Ako kung na-experience yan. Minsan, hindi ko naman na-experience, pero napapanood ko sa ibang mga team, gano'n. Diba? Toxic na sila sa teammate nila, nabibwisit na sila sa teammate nila, na masyadong, parang, galing-galing mo naman, kung magaling ka, bakit hindi mo buhati yung buong team? Parang gano'n na, toxic na. Minsan tayo bilang isang Kristiyano, tayong gano'n din tayo, achievement natin. Gusto kong gawin to para mapakita ko may narating ako. Kasi inaapi ako ng ibang mga tao eh. Selfish yun. Bitawan mo na yan. Okay? Kasi gusto mo lang iangat yung sarili mo lang. Bitawan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Kung para sa sarili mo lang yan. No? Kung lahat ng mga bagay para sa sarili mo lang at hindi mo kinokonsidera yung Diyos, bitawan mo na yan. Kasi dapat kalimutan mo or forget yourself. Forget yourself, pero you have to follow Christ. Ngayon, di ba sabi natin, ano ba yung 1 Corinthians chapter 10 verse 31? Kahit ano ang iyong kainin, pag-inom, o kahit anong iyong gawin mo para sa kaluluwalhati ng Panginoon, ng Diyos. So, pag ikaw ay kumakain, dapat kakain ka para kanino? Unang-una sa lahat ay ang Diyos. Follow the Lord. Kasi yun dapat yung una natin kukonsiderahin eh. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, tama ba ito sa Panginoon? Tama ba? Sinabi ba na hindi ka na magtatrabaho? Magtatrabaho ka kasi kailangan mong kumain eh. Tama? Diba? Mga bata, mag-aaral. Diba? Mag-aaral? Tama na yung cellphone ha? Naku, blessed kayo. Hindi ako yung magulang nyo. Baka ang cellphone sa inyo pag kayo ay tapos na mag-aral. Diba? Maglaro kayo dyan. Mas gusto ko maglaro kayo ng habulan dyan. Kahit magasgas-gasgas pa kayo dyan. Mas maganda yun kaysa puro kayo ng ganun. Cellphone ka lagi. Yan na. Okay? So, follow the Lord Jesus Christ. Sa verse 34 sabi, and follow me. Pag naita niyan. Sa verse 38, whosoever therefore shall be ashamed of me, of my words in this adulterous and sinful generation, sa Tagalog, kung sino man ang mahihiya sa akin at sa aking salita, dito sa, ano yung mapangalunya at sa makasalanang henerasyon, of him also shall the Son of Man be ashamed. Sa kanya rin, ang anak ng tao, ito yung si Jesucristo, ay ikakahiya din siya. Kung sino yung mahihiya, ikakahiya si Kristo at yung salita ni Kristo. Kailan ito? When He cometh in the glory of His Father with the holy angels. Pag dumating siya doon, sa gloria ng kanyang Ama, kasama ng banal na maanghel. So, ikakahiya ka ng Diyos pag kinakahiya mo si Jesucristo at yung kanyang ebanghelyo. Sino ba na kinakahiya ebanghelyo dito? Yari tayo. Diba? Kasi ebanghelyo, ginagawa yan at binibigkas. Sinasabi sa mga tao. So, pag kinakahiyaan nyo ebanghelyo, ikakahiya kayo ni Jesucristo. Diba? Kaya dapat tayong sumunod. Ito nga, sa verse natin, diba? Ano sabi dyan sa verse na yan?
John 14:15. If you love me, Keep my commandments. Diba? So yung mga bagay na yan, tayo dapat ay sumusunod kay Kristo dahil mahal natin siya. Sumusunod tayo kay Kristo kasi ito yung sinasabi niya. Dinedenay mo yung sarili mo, pero ginagawa mo na pang araw-araw. Sino uno ang kinukonsidrahan? ang Diyos. Si Jesus. Tama ba to para kay Jesus? Check niyo yung Bible. Kapag binabasa niyo lagi yung Bible, ipapaalala lagi yan ng banal na Espiritu sa atin. Diba? Kasama si pastor doon. Di lang kayo. Kasi itong preaching, ako muna yung nagbenepisyo bago kayo eh. Kaya nga, sinishare ko sa inyo eh. Kasi salita doon ng Diyos, hindi salita ni pastor ha. So dito po, dapat hindi tayo nahihiya. Basta tama sa Panginoon. Dapat kinakahiya natin pag mali sa harap ng Panginoon. So una, ano ba? Forget yourself. Pangalawa, follow Jesus Christ. Kaya tayo na andrito kasi mahal natin yung Panginoon dahil sinabi nga sa John 14:15. Kasi sinabi rin sa Hebrews chapter 10, verse 25, kung di ako nagkakamali, na hindi natin isinasawalang bahala yung pagsama-sama ng mga mananampalataya. Amen? So yung mga bagay na yan, ginagawa natin ito dahil mahal natin yung Panginoon. At sinabi niya na dapat nating sumunod sa Kanya at kalimutan yung sarili. Diba? So ang daming mga bagay na maghahadlang sa atin na gawin yung tama para sa Diyos, hindi lamang sa pag-church. Pero habang nasa school kayo, diba? Dati, ikaw si kulit, di nagsusulat, di nakikinig. Siguro, binago ka na ng Panginoon pag talagang ligtas ka na. Makikinig ka na. Ba't ako makikinig? Kasi sabi ni Kristo, sabi sa Biblia, dapat nakikinig ako sa leader, ay yung teacher leader sa school. Tama ba? Diba? Basta hindi mali sa Bible, susunod tayo. Tama po ba? Yun ang sinasabi niya eh. So, wag natin kalimutan yung mga bagay na yan na si Yesu Kristo ay ganun. Pag kinakahiya nyo pa siya, isa pa, gusto nyo kinakahiya. Pag kinakahiya nyo isang bagay na gagawin dapat natin, may oras na tayo kakahiya ng Panginoon. Isipin nyo, napaka makapangyarihan ni Yesu Kristo tapos ikakahiya ka. Eh, hindi ko kilala yan. Pero kadalasan po in context to, ito yung mga taong talagang ayaw sa Kanya, yung mga hindi ligtas. Sabi ng Panginoon, sino kayo? Sino kayo? Diba? Kinakahiya ko kayo. Kasi kinakahiya nyo ako eh. Ayaw nyo akong tanggapin. Ayaw nyo i-deny yung inyong sarili. Ayaw nyo kargahin yung sarili nyong cross. Diba? So, pagsama natin yan. Kaya sinabi dito, kargahin mo yung cross ninyo sa pagsunod kay Kristo. Aapihin kayo. Tatawanan kayo sa mga bagay na yan. Siguro nanonood kayo ng mga telenovela. Sana hindi na. Pero siguro nanonood pa kayo, iba dyan. Baka usong-usong na may kanta dyan na yan. Diba? May inaapi-api dyan. Pero laban pa lang. Pero gawin natin to sa setting ng Panginoon. Ay, okay lang to. Kahit ako apihin kasi tama sa Panginoon eh. Mas makapangyarihan siya. Ito, temporal lang to eh. Temporary lang to. Saglit lang tong buhay dito sa mundo na ito. Pero yung panghabang buhay, pagkatapos ng buhay dito, yung Diyos yung kasama ko na. Kasi ligtas ka na. Di pa. Di pa rin alam. Di ka pa ligtas. Ikaw, ligtas ka na? Oh, ano yung kaligtasan? Explain natin lagi yan. Step, ikaw, sa pogi, hindi pa, naku sana maligtas na. Okay? Explain natin lagi ang kaligtasan, paulit-ulit natin yan ituro sa kanila. At sana ipag-pray natin yung bawat isang hindi paligtas na maligtas. Okay? Kasama sa gospel yan. So ito yung mga bagay po na ito ay napaka-importante. Una, forget yourself. Kaya nyo ba i-deny yung sarili nyo? Ano ba yung masasarap tungkol sa sarili? Sa pagkain. Pag may ice cream dyan. Natawa kasi ako sa nirepost si Pastor Jonathan. Eh. Kasi si Pastor Jonathan, pag kumain ng maraming matamis yan, uubuhin yan. Gaganon pa yung mata niyan. Kaya, nakita niyo yung repost niya. Yung kumakain na ice cream. Saya, mind ako. Diba?
kagustuhan muna kaysa sa tama. Di ba? Parang ganun yan sa Panginoon eh. Kunyari, joke lang yun pa sa Jonathan kakain ka ng pakaraming ice cream. Kunyari, ice cream yung binili, yung ganun, tig 120, 150 pesos. Medyo ganyan. Ginagawa yung Tupperware. Tapos kalahati nyo nakain no. Kasi sarap eh. Siguro yung queso flavor o kaya yung cookies and cream. Ako yung cookies and cream, napakatamis pa man din nun. Di ba? O kaya Rocky Road. Kinain mo mag-isa. Dahil hindi mo alang-alang yung Panginoon. Sabi ng Panginoon, pangalagaan yung sarili. Tamis-tamis nun. Maya-maya, di ba? Dahil makulit ka, alam mo rin, pangit din sa katawan mo. Di ba sabi ng Panginoon, dapat pangalagaan natin yung sarili nating katawan? Kasi ito na yung templo ng Panginoon eh. Amen? Maya-maya, anong nangyari sa... di ba? Tapos, ang kati-kati na, maya-maya, dahil gano'n, nagkalagnat ka, kakaubo mo na, nagka-sore throat ka na, na-infection. 1 linggo, may lagnat, o kaya 3 araw, maglagnat. Habang nilalagnat, hirap na hirap kuminga. Kasi ubo ng ubo, ang daming plema. Di ba? Pagkatapos nun, wala na si lagnat. Pero nandoon pa rin yung ubo mo. Pero yung ubo mo na talaga pumipitik-pitik na. Di ba? Pag dumura ka, kulay green pa. Di ba? Kasi tinatanggal na yung infection eh. Di ba? Huwag niyong lunukin ha. Kasi, duraan niyo. Pero duraan niyo sa tamang lugar. Di ba? Ganun din. Minsan, ako ko sa inyo, baka iba, mahilig manood ng telenovela, Pinoy na telenovela. O kaya, kung ano-anong palabas nyo na hindi godly. Nag-binge watching kayo. Korean novela. Diba? Napanood yun 5 season, 1 linggo lang. Pala, 1 oras lang kayo natutulog. Ano mangyayari sa inyo yan? Lagnat, over fatigue. Diba? Pinangalagaan nyo ba yung katawan nyo para sa Panginoon? Ha? Hindi. Iba naman siguro, mahilig mag-games dyan. Hala dito, hala doon. Hindi na natutulog. Okay, iba naman dyan, may jowa-jowa pa, magdamagan, nagtitext, mamaya, nakabuntis o buntis na. Okay? Hindi kasi inuuna yung kagustuhan ng Panginoon. Masarap yung mga bagay na yun. Diba? Pero minsan may kita natin yung epekto kagad pag di natin ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon. Amen? Pero dito, sa point number 3, favor from Jesus Christ. Kasi, you forget yourself and you follow Jesus Christ. Sa verse 35, meron dito, whosoever will save his life shall lose it. Diba? Ito yung kabaliktaran. Kung sino man ang talagang gustong itago yung kanyang buhay at ayaw ibigay sa Panginoon, mawawala ito. Ibig sabihin siya po itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang ibig sabihin nito. Ay, ayoko ibigay yung buhay ko para sa Panginoon. Akin to. Pero hindi niya alam, ito po ay daan papuntang piano. Kasi ayaw niya ibigay buhay niya sa Panginoon eh. Kanya daw yun. Okay? Di naman kayo pinipili ng Diyos. Pero pag ayaw ibigay sa Panginoon, winawarningan tayo ng Diyos sa mga hindi paligtas, pupunta kayo ng impyerno. Sabi, kung sino man ang itatago ang kanyang buhay, ay mawawala itong buhay na to. Kamatayan ang pupunta sa inyo. Sa verse 36, sa isang part po doon, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Oo nga, napakataas ng pag-inag-aralan mo, pero nag-aral ka para sa sarili mo lang, hindi para sa Panginoon. Ikaw yung pinaka na maging mayaman, no? Sabihin natin, legal lahat ng pinawa mong kayamanan, pero wala si Jesus o wala yung Panginoon doon sa pagpapayaman mo para sa sarili lang. Sabihin natin, hindi ka nagurakot, hindi ka nagnakaw. Ikaw na pinakamatalino, ikaw na may-ari ng buong mundo dito. Pero ano mangyayari sa'yo? Mawawala yung kaluluwa mo. Kasi hindi mo binigay yung buhay mo sa Panginoon. Sabihin natin, naka 100 years ka dito dahil napakayaman mo, naka 200 years kang buhay. Pero after 200 years, sa impyerno ka naman na millions and habang buhay sa impyerno ka. Diba? Wala rin. Walang silbi. Wala nangyari sa iyong buhay. Wala kang favor sa Panginoon. Do? Yun po ang ibig sabihin nun.
Pagmamayari mo lahat dito, may napatunayan ka sa mga tao, pero wala ka napatunayan sa Diyos. Kilalang kilala ka ng tao, pero hindi ka kilala ng Diyos. Hindi ka nakasulat doon sa libro ng buhay. Hindi ka kilala ng Diyos na ikaw ay matapat sa Kanya. Kaya itatapon ka sa impyerno. No? Sa verse 37 na, or what shall a man give in exchange for his soul? Ano ibibigay mo? Kayamanan mo dito sa mundo? Hindi. Kasi po, ang kagustuhan po ng Diyos Ama, o yung Diyos po talaga natin, no? Yung bayad sa kasalanan ay yung taong walang kasalanan. At si Jesus lang nakagawa nun. Hindi natin mababayaran ng sobrang talino natin, sa sobrang dami nating achievements, sa sobrang yaman natin. Hindi natin mababayaran yan. Yung para makapunta sa langit. Diba? Kaya naalala nyo, diba? Yung taong mangmang, yung taong ayaw, magkaroon ng takot sa Diyos. Ayaw nila tanggapin si Kristo. Yun yung mga taong mangmang talaga. Okay. So verse 38, whosoever shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, katulad sinabi natin, sila ay hindi ikakahiya din po ng Panginoon. Sa oras ngayon, nasa kasama na ni Jesus Kristo, ang Diyos Ama at ng mga anghel. So pag ikaw ay namatay, at kinakahiya mo pa rin si Kristo at kanyang ebanghelyo, alam mo na. Kasi ang isang patunay na ikaw ay isang Kristiyano, gustong-gusto mong gawin yung Panginoon, gusto ng Panginoon. Amen? At gusto mo rin ipalaganap yung paano maligtas yung isang tao ay magandang balita. Bakit? Kasi gusto mo pumunta ng langit yung mga tao na yan eh. Kaaway, hindi mo sana hindi mo kaaway, galit man sa'yo yan, o talagang close na close mong tao sa mundo. Gusto mo pa rin silang pumunta ng langit. Amen? Kasi pag sila naman ay nanampalataya sa Panginoon, meron tayong iisang kapareho. At yun si Kristo. Magkakaroon tayo ng peace with each other. At isa pa dito, yung positive po nito is siya po ay maliligtas. At yung mga reverse ng negative na nandito, ang buhay niya ay maliligtas. Naintindihan niyo yan? Yes, sinabi nga natin dito na pwede tayong pahirapan ng mga tao dito. Pero sa harap ng Diyos, ikaw ay napakahalaga. Habang buhay na kasiyahan ka na doon. Diba? Hindi mo kailangang magpakayaman ng todo. Ang prayer nga ni David, ganito eh. Lord, wag mo akong gawing sobrang hirap. Wag mo rin ako sobrang yaman. Pag sobrang hirap, baka magalit siya sa Panginoon. Pag sobrang yaman naman niya, baka makalimutan niya yung Panginoon. Gusto niya nasasakto lang. Ganun si David. Kasi ayaw niya masira yung relasyon niya na maganda sa Panginoon. Okay? At alam natin kung ano yung kapalit ng ating buhay. Diba? Alam natin ano yung kapalit ng ating buhay para pumunta sa langit. Paano yun? Tanggapin si Kristo bilang? Ba't hindi mo ginagawa? Diba? Ayaw mo pa? Naintindihan mo na, diba? Ano yung Panginoon? Siya yung dapat sinusunod sa lahat. Diba? Kapag talagang gusto mo na ibigay yung buhay mo, karapatan mo, hininga mo sa Panginoon, sinasabi mo, Lord, buong puso yun ikaw ay maliligtas. Anong ginawa ng nagnanakaw? Tinawag niyang Panginoon si Kristo. Mula sa kapuso niya, sabi niya, alipin na ako ni Jesus. Tanggap ko siya yung Panginoon ko. Tagasilbi niya ako. Sabi ni Kristo, mula ngayon, makakasama mo ako sa paraiso. Kasi mula sa kanyang puso talaga, hindi niya napagmamayari yung sarili niya, kundi si Jesus. Sabi niya, dininay niya na yung sarili niya, binigay niya na lahat para kay Kristo. Gusto niya na sumunod kay Kristo, at may favor na siya kay Yesu Kristo. Naintindihan? Amen? So sana next week, we'll be here again during prayer meeting. Pag hindi talaga busy. And sana Sunday, 10 o'clock tayo Sunday ha. Bukas yung mga pagtuturo sa kabataan. Turo kayo maigi ha. Meron na kayong lesson. Nasabi mo na sa kanila. Okay. Let's do that one. Kaya ba, mga ladies?
mga teenagers. Sino ba? Lalo na itong dalawa. Raisa, kaya bukas, tulong kay ate. Baka next time, kayo na rin magtuturo sa mga pinsan-pinsan nyo, ay pamangkin nyo. Okay? Si, ano rin, ha? Si April. So, let's bow our heads and pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lagi po namin naririnig itong turo po ninyo na ito. Naway hindi po namin makalimutan na kami po ay talagang kinalimutan na namin aming sarili. Kami ay gumagawa ng mga bagay-bagay na ikaw muna ang aming kinokonsidera dahil gusto naming sumunod sa inyo ng totoo. Dahil nga totoo, Panginoon, na nagkakaroon kami ng favor sa inyo, binibigyan nyo kami ng gantimpala ng mga grasya kahit hindi kami karapat-dapat dito. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito at ginamit niyo po ako. Naway, Panginoon, hindi po ako yung mapansin kundi kayo. And Lord, biyayaan niyo po yung mga bawat isa na andrito na sobra-sobra. At naway yung sobra-sobra na ito, Panginoon, ay magamit nila para maipalagana po yung ebanghelyo po ninyo. Lord, salamat pong muli. And we pray all this in Jesus' name. Amen.